Yung nangyari kay Dennis Schroeder ay nangyari na po kay Jonathan Kuminga sa Minnesota. 2020-2021 NBA season nung mag-negotiate ang Lakers at si Dennis Schroeder patungkol sa kanyang extension. Yung pinaka-the best na maibibigay ng Lakers na offer sa kanya noon ay nasa 84 million sa loob ng 4 na taon. Medyo malaki na. Pero ang gusto ni Dennis Schroeder ay nasa 100 to 120 million na kontrata. Sa paniniwala ni Dennis Schroeder na ganun ang kanyang value sa NBA, ay kaagad niyang inayawan ang 84 million na offer ng Los Angeles Lakers sa kanya at pinili niya ang nasa 5.9 million na offer ng Boston Celtics sa kanya. At katulad ng sinabi ni Kuminga na prove it contract yung kanyang ginawa, yun din mismo po yung ginawa ni Dennis Schroeder. Prove it contract. Kumbaga, tinanggap lang ni Dennis Schroeder ang maliit na offer na iyon ng Boston Celtics para maipakita niya kung gaano siya kagaling at kung gaano siya ka-deserving na makatanggap ng 100 million to 120 million dollars na contract. Tinapos ni Dennis Schroeder ang kanyang kontrata sa Boston na siya ay nag-a-average ng 14 points, 4 assists and 3 rebounds per game. Ang mga stats na hindi akma sa kanyang gustong makuhang 100 to 120 million. Ibig sabihin nun na sayang lamang ang nasa 80 million na guaranteed money ng Lakers sa kanya. Sana. Sa ngayon, binibiro na po ng mga NBA fans itong si Kuminga at si Dennis Schroeder na para bang magkapatid ang dalawang ito. Dahil ito rin po yung nangyari kay Kuminga. Tinanggihan ni Kuminga ang 30 million per year na offer ng Warriors sa kanya dahil yung kanyang gusto ay 44 million per year. Pero hindi na po ma-afford ng Golden State Warriors yun, kaya siya ay i-trade na lamang papuntang Atlanta Hawks. Ngayon, fast forward, naging free agent na itong si Kuminga, mga idol. May offer ang Lakers sa kanya, 12 million per year. Sa pangkabuuan, 35 million sa loob ng 3 taon. Pero ang kanyang gusto, 25 million per year. So, umayaw ang Lakers. Ngayon, definitely, bumagsak si Kuminga sa Minnesota sa 6.9 million per year na sahod. Sobrang liit, from 30 million, naging 12 million, ngayon 6.9 million na lamang. Ang mga team na to, mga idol, ay alam nila kung ano yung kanilang ginagawa. Siyempre, bibigyan kanila ng kontrata, batay lamang din po sa iyong naibibigay. Ngayon, pwede ka namang tumawad na, sige, lakihan nyo ng kaunti. Ibibigay naman yun nila. Pero kung sobra-sobra na yung kalakihan ng kontratang gusto mo, ay hindi nila yun maibibigay na. So far, si Kuminga ang pinaka-latest na magiging example sa mga NBA player na dapat maging grateful na lamang sa mga malalaking offer sa kanila. Ngayon, mga idol, kay Kuminga, hindi pa huli ang lahat. Kung sakaling mapapatunayan niya na magaling siya, mag-i-improve ang kanyang numero, baka siya ay makasecure ng malaking kontrata. Pero kung sakaling hindi siya mag-i-improve, mananatiling ganyan ang kanyang value.